Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang ating itatampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin na rin ninyo ako sa pangalan kong Angelo. 28 taong gulang. Nais ko rin may bahagi ang aking karanasan sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Merong nakita at sa isang ngiti. Oh, Amado, nandyan ka pala sa harapan ng bahay. Parang may hinihintay ka yata ah. Wala naman, mameng. Nagpapahangin lang. Dahil mahangin dito sa labas ng bahay. Dahil mainit dyan sa loob eh. Ah, oo nga, Amado eh. Bakit kaya ang init-init ng panahon ngayon? Hindi gaya noon na hindi natin nararanasan ang ganitong kalagayan. Kahit sa umaga pa lang eh, nararamdaman mo na ang malansangan sa loob ng bahay. Yan ang resulta ng mga kagagawan ng tao ngayon. Tignan mo yung mga matatandang halaman niya. Abay, pinagpuputol ang mga yan. Wala lang sariwang hangin na ating nalalanghap. Dahil na rin sa kagagawa ng mga tao. Sa bagay, tama ka. Pati buki rin ay ibinibenta at tinatabunan at pinapagtayuan ng gusali. Ginagawang kondominium o kaya apartment na pinapaupahan. At tignan mo, dahil sa modernong panahon, may mga dalaga na maagang nabubuntis o kaya ay maagang nag-aasawa dahil sa napapanood nila. Nako, mameng, nagtataka ka ba dyan? Talagang yan na yung uso ngayon. Kaya wala na tayong magagawa dyan. Sarili nilang sinusunod ng mga yan. Yung mga kabataan ngayon, nako, bihira na yung mga masunulin sa magulang. Dahil kung ano yung gusto nilang gawin, yun ang ginagawa nila. Oo nga eh. Mabuti sa ating pamilya at dalawa lang ang ating anak. Isang babae at isang lalaki. At napagtapos naman natin sila sa kanilang pag-aaral. Yung panganay natin, si Tina. At yung pangalawa, si Angelo, ay may matatag ng trabaho sa isang sikat na kumpanya. Yung anak nating isa, may pamilya na rin. At doon na namimilman sa Manila. Hindi rin natin problema. Dahil mayroon siyang matatag na trabaho. Lalo na yung asawa niya. Kaya siguro madalang tayong dalawin dito sa probinsya. Oo nga eh. Ay, teka nga, Amado. Malapit na pala ang kaarawan ng panganay natin. Kaya maghanda tayo para dumalo sa kaarawan niya. Para hindi naman magtampo yung anak natin. Nasasabi ko na rin siyang makita eh, at ng kanilang mga anak. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Minsan Angelo, nakabihis ka na pala. Kumain ka na ba? Teka, baka gusto mong magbaon. Ihanda ko sandali. Huwag na po, inay. May malapit namang kainan doon sa aming opisina. Kaya doon na ako kakain. Dahil may libreng sabaw na mainit. Ganun ba? O sige, sana lagi kang mag-ingat anak ha. Alam mo na ang panahon ngayon. Delikado. Baka pagtripan ka pa ng mga adik dyan sa daan kung gabihin ka ng pag-uwi.
Hindi bali, Inay. At hindi naman po ako nagpapagabing masyado dahil lagi po akong napapagod sa trabaho. Ay hindi ko na rin maarap ang mamasyal. Nagtatampo na sa akin ng mga kaibigan ko eh. Lalo na ang matalik kong kaibigan. Ganun ba anak? Sana naman, paminsan-minsan ay mag-relax ka naman dahil wala ka pang pamilya. At saka, wala ka pang ipinapakilala sa amin na nobya mo. Bakit nga ba? Naku, Inay. Talagang busy ako sa trabaho ko. Hindi ko pinagtutuunan ng pansin ng panliligaw na yan. Siguro, hindi ko pa nakikita ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Naku anak, huwag ka sanang pihikan para makapag-asawa ka na at makita na namin ng itay mo ang magiging apo namin. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Siguro, hindi pa dumating ang babaeng maging kapalaran ko. Tsaka hindi ako nagmamadali dahil lalaki naman ako. Kahit lampas na sa kalendaryo, ay pwede pa rin na magkaroon ng anak. Kaya walang problema. Kaya lang, maglibang-libang ka naman anak para mahanap mo na ang gusto mong maging kasama habang buhay. Opo, Inay. At salamat sa inyong paalala. Sige po, at aalis na ako para hindi ako maatrasado sa aking trabaho. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ito ang hirap sa trabaho ko. Hindi na ako makakagala na kasama ang mga kaibigan ko. Kailangan kong tulungan si Mami dito sa aming negosyo na restaurant. Buti na lang at nakatapos ako ng kolehiyo at nakapasa na rin sa board exam. Kaya lang, hindi ko pa rin nagagamit ang pinag-aralan ko dahil hindi na raw kailangan na pumasok sa trabaho dahil hindi kami naghihirap sa buhay. Kaya magtitiis na lang ako dito sa trabaho na walang amo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Ano iha? Kumusta ka naman sa buong araw na ito? Wala bang problema? Wala naman, Mami. Kaya lang, mas lalago ang ating restaurant kung may promo tayo. Mas lalakas pa ang benta natin. Anong ibig mo sabihin, Iha? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Ganito yun, Mami. Total, maraming universidad, mga kumpanya ang nakapaligid sa atin. Dapat may mga pagkain para sa mga estudyante. Dapat may budget meal para sa atin sila kumain. Ganon din sa mga karaniwang empleyado. Iba rin ang para sa kanila. Lagyan na lang natin ng budget meal para makatipid po sila. Pwede naman yung naiisip po, Iha. Kailangan din tayong tumulong sa hindi kayang magbayad ng mahal dahil ang hirap ng buhay sa ngayon. Opo, Mami. Diba? Maganda kapag nakakatulong ang naisipan ko sa mga tao na walang kaya sa buhay para makakain sila ng disente at malinis na kapaligiran. Sige, gawin natin. Halalong madaling panahon. At kailangan na may nakapaskil na karatula na may promo tayo para sa mga estudyante at karaniwang empleyado. At saka, Mami, kailangan na kumuha tayo ng cashier para hindi ako mahirapan, lalo na pag maraming nagbabayad. Para hindi na maistorbo kapag maraming nagbabayad. Pwede ba, Mami, kumuha tayo ng cashier? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Maraming customer dito Siguro masarap ang luto nila dito. Susubukan kong kumain dito dahil malinis naman at maluwang ang restaurant. Ang
Dami pa ng putahe na niluluto nila. At mais ang niluto ng ulam. Nasa tamang lalagyan. Titikman ko ang mga luto nilang putahe. Kung magugustuhan ko, dito na lang ko kakain araw-araw. Tsaka ang mga tauhan nila, palagiti, marespeto. Mabuti pa, order na ako para makakain na ako. At makabalik na ako doon sa opisina namin. Oh, Nika, mabuti at naalala mo akong puntahan dito sa restaurant. Pag ganitong oras, medyo kokonti ang kumakain. O ano, kumusta naman ang trabaho mo? Okay lang, friend. Ikaw, hindi ka ba naiinip dito sa trabaho mo? Hindi na tayo nakakapamasyal eh. Namimiss ko ng paglalakwatsa natin. Ako rin, friend. Kaya lang, wala akong magawa dahil hindi pa dumarating yung kalili ko bilang cashier. Teka, sabay na tayong magmerienda. Dito ka muna at kukuha ko ng mamemerienda natin habang nagkikwentuhan. Ano bang gusto mo? Oh, ikaw nang bahala. Kung anong meron dyan, di sige lang. Dahil hindi naman ako maselan. Kahit 3 putahe, pwede na. Ikaw palabiro ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pa oras ng tanghalian, kundi merienda lang. Ay, akala ko iinom tayo eh. Di, gawin nating pulutan. Kung hindi pwede, dahil may trabaho ka, puntahan na lang kita doon sa bahay ninyo para makapagbanding naman tayo. Okay ba sa iyo, friend? Oo naman, ikaw pa. Yan ang gusto mo eh. Hindi ko tatanggihan para hindi ka magtampo sa akin. Siyempre naman, friend. Ang tagal nating di nagkita, no? Tapos, aayaw ka pa. Di parang itinapon mo na ang pagkakaibigan natin. Naku, hindi ko magagawa yan, friend. Sige, sandali lang ha. Kukuha muna ako ng merienda natin. Diyan ka lang. Okay. May bagong bukas na restaurant. At magandang nasa paligid na. Nakakagit sa mga customers. Dito na ako kakain. Kung nagustuhan ko, ang kaninang luto rito, pwedeng dito na lang siguro ko kakain. Sana makahanap na ako ng malilikawan ko rito. Saan kaya ko uupo? Yung makikita kong mga pumapasok, yung mga nasa gilid ng upo. Ayun. May isang dalaga na pumasok. Maganda siya, Vicente. May nobyo na kaya siya? Makikipagkilala ko sa kanya. Parang kakaiba yung nararamdaman ko. Pagkatapos kong kumain, lalapitan ko at makikipagkilala ko sa kanya. Oh, anak, magpahinga ka muna. At mamaya ay kakain na tayo. Dahil maluluto na ang ulam natin. Kayo na lang kumain, inay. May naglibre na kasama namin dahil kaarawan po niya. Oh, sige. Ikaw ang bahala, anak. Pero kung gutumin ka, ay pumunta ka na lamang sa kusina. At magtitira ako para sa'yo. Opo, inay. Si Itay, hindi pa ba sila umuwi dito sa bahay? Saan po sila nagpunta?
Ay, ang itay mo. Hanggat hindi pa gutom, hindi yan uuwi. Kundi makikipagkwentuhan pa sa mga marites at kumpare niya. At pag uwi niya dito ay marami na siyang nasagap na balita. At sa akin naman niya ipinaparating. Ang itay talaga. Parang marites na rin. Pero hayaan na lang ninyo si itay sa hilig niya. Kaysa magbisi siya ng alak o kaya sugal. Sa bagay, tama ka anak. Hindi ko naman siya binabawalan kundi pinagsasabihan ko lamang siya. Pero alam mo na ang matanda, talagang ipipilit ang gusto. Basta ganun na lang po ang gawin ninyo inay na huwag silang uminom ng alak nang hindi sila magkasakit. Sige po inay, papasok na ako sa kwarto ko at magpapahinga na ako. Sige na anak. Alam ko naman na pagod ka sa trabaho Mabuti. At nagkaroon kami ng anak na mapagmahal. Gabay namin sa aming pagtanda. Diyos ko, iligtas ninyo lagi si Anghelo sa kapahamakan. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Aba, may sira yatang ulo ang lalaking yun. Pangiti-ngiti. At kumikindat sa akin. Anong palagay niya sa akin? Easy to get? Di ko alam ang ibig sabihin. Tumayo at papalapit dito sa kinaroroonan ko. Miss, pwede bang maistorbo kita sandali? May sasabihin lang ako sa'yo, Kung ano mayang sabihin mo, sige na, sabihin mo na habang wala pang nagbabayad dito. Miss, gusto ko lang sanang makipagkilala sa'yo at makipagkaibigan. Yan pala ang sadya mo. O sige, sabihin ko sa'yo ang pangalan ko. Ako si Berna, kahera dito. At pwede ba, wag mo akong kausapin kung maraming customer? Oo, Berna. Salamat nga pala sa'yo. Baka pwedeng pumunta sa bahay ninyo para makilala tayo ng gusto. Ha? Agad-agad? Pasensya ka na ha. Hindi pwedeng dumalaw ka sa bahay dahil istrikto ang mga magulang ko. Ayaw nilang nakikipagkaibigan ako sa isang lalaki. Ana? Ang ibig mong sabihin, ayaw nila na may magtatanggol sa'yo? Kung may taong magtangka sa'yo na masama? Pero hindi mali. Dito na lang kita kakausapin na pupuntahan tuwing break time mo. Para magkilala kita ng gusto at maging malapit ang loob natin sa bawat isa. Iha. Mabuti at umuwi ka na. Parang napagod ka yata at nakasibagot ka. Huwag ganyan, Iha. Para hindi mabawasan ang ganda mo. Paano naman kasi, Mami? May makulit na customer at gustong pumunta dito sa bahay natin. Ang sabi niya, gusto makipagkaibigan. Pero iba ang nakita ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Iha? May tangka siya sa iyo? Ganun pa? Yun po ang palagay ko. Yun ang palagay ko na sadya niya sa akin manligaw daw sa akin? Hindi kaibigan? Ayaw kong paligaw, Mami. Siyempre naman, Iha. Para ka namang kundi bago ng bago. Pagka nagmamanman sa'yo yon at nalaman niya na wala pang sumusundo sa'yo. Isa pa yan, Mami, na sinabing sunduin niya ako at ihatid ako dito sa bahay. Pero hindi ako pumayag. Iha, huwag mong pairalin ang pagkasuplada mo. Kahit makulit, ay pakitaan mo ng konting pasensya. Siguro may gusto sa iyo ang lalaking yun. Kaya pinipilit na pumunta rito sa bahay. Ay, naku, Mami. Hindi ko gusto ang lalaking yun. Mayabang. Akala niya,
Mahihikayat niya ako sa kayabangan niya. Hindi! Manligaw nga kaya si Rodel kay Berna. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ng pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.